ay Pangga Energy FM. We are number 1 of 6.7 Energy FM Pangga! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy! Ganon. Kailangan ganun katindi ang energy. Dahil ganun katindi ang energy ng ating weather ngayon. Yung ulan, no? Ganon, kung nakapagsasalita lang ang ulan at may boses siya, yan ang sinasabi niya. Talaga? Ganon. Parang, ulan ako! Energy! Grabe! Ganon, napakalakas dito lalo na sa may Ortigas, no? Parang, it's raining. Ang cute mo no? It's raining. It's wala akong masabi dito. Ingay mo dyan. Hindi ko marinig boses ko. Grabe. Wala ka. Grabe naman. Ang tay-tahimik ko nga eh. Ang lakas ng ulan, Kuya Chico. Sobrang lakas na nga ng ulan. It's raining cats and dogs like there's no tomorrow. Saan ba nanggaling yung linya It's raining cats and dogs? Actually, hindi ko nga rin talaga alam. Kasi pero sobrang, actually, nanggaling yan sa... Saan? Yung mga panahon na galvanized iron pa yung bubungan. Ha? Pagbagsak ng ulan, masyadong maingay. Parang nag-aaway na aso't pusa. Eh bakit? Doon talaga nanggaling ba? yan. Galvanized iron. Ang bigat ng bubong dati. Sa mga, yero, galvanized iron. Ayon ba yun? Wala kang... Hindi ko wala kang edukasyon no? Di ba? Ang yero, yun ba yun? Yan yun, galvanized iron. Feeling ko yung pagkakasabi galvanized iron, parang feeling ko na mabigat na uri ng metal na, di ba? Kasi pag nagpagawa ka ng tricycle, di ba, dalawang klase yan. It's either galvanized iron or merong isa. Yero yun. Yung, di ba, yung sa mabigat at saka yung yero yun. Ganon. Yung magaan, mas mahal, ganyan. So, yun. So, doon pala nang galing. Galvanized iron. Eh bakit? Hanggang ngayon din naman Bakit? Di ba ang mga bubong ay yero pa rin naman talaga? Hindi, syempre ibig sabihin nun, yung mga panahon na yero lang. Yero lang. Wala pang kisame, yung wala pang Wala pang masyadong soundproofing. Sa Pilipinas naman, hindi nga nauso ang kisa-kisame. Sa probinsya, hindi nga uso pintura ng bahay. Sa bagay, walang pali-palital sa probinsya, basta nakatayo ang pader, carry yan. Sa bagay, no? Oo nga, marami ako nakikitang ganyan, yung bubong, yung asin yung yero, yero lang. Bare na gano'n, no? Pero yero kasi minsan protection din yan. Oo naman, no? Siyempre, no? Sa yero. Sa corrosion. Wow. Kay kalawang lang. Kinakalawang din naman nagko-corrode din naman ng corrode. Di ba nagkakalawang din naman yan over the years? Oo naman. Di ba kaya nga pinupunturahan, di ba ganyan? Yun ang gamit ng pintura. Ayan. Speaking of which, yung aming bubong ay kailangan ng... wala lang. Nagpapadala lang po kami tagulan na po mga Pangga. Yung mga bubungan po natin, yung mga tulo, di ba? Yung mga tulo. Ayan, yung mga tulo. Agapan nyo na ngayon yan. Habang pa pwede pa. Kasi syempre, alam mo, the good and the bad thing about yung butas ng bubong kay Chico, you are only going to find out na may butas ng bubong mo kapag umuulan na. Actually, kasi hindi ka naman parang di ba, magbuhos-buhos ng tubig doon, di ba? Totoo. And saka minsan, di ba, tayo may mga, yung kisame, no? So minsan yung sa gilid-gilid, no, ng pader, may water stain. Oo, yan. So ibig sabihin, medyo may leak na o kaya may mga butas-butas na, no? So, kailangan, pag tag-ulan na yan, ganyan, no? Kaya, hello po. Kami din naman ganyan totoo yan, no? Nalalaman na lang namin, no, na medyo may sira na yung bubong namin kapag tag-ulan na. Oo, pagka may tumulo na. Ganyan nga. Dati grabe sa amin talaga, naglalawa yung sa may bandang kusina namin dahil dun sa may bubungan namin. At least naayos na. Ay nako, hello po sa mga nabasa ng ulan, mga tumakbo, no, parang kami lang, no, mga tumakbo siya. Tsaka ito ba, Kuya Chico, yung mga alulod na barado. Alulod, yan. Kasi alam mo, pag yung alulod barado at matibay ang alulod ninyo, kasi ganito yan, yung alulod kasi sa bahay namin, masyadong matibay. Okay. So nung nagbara siya at napuno ng tubig, imbis na bumigay yung alulod, yung bubong ang bumigay. Kasi so sa loob ng bahay yung pasok ng tubig, hindi sa labas. So basa ang kwarto ni Klong Klong. Yun lang. Yun lang yung mahirap. Oo nga. Tsaka kaya importante no na ano yan kasi nagbabara yan Nagbabara yan So dapat mga birds kasi makukulit Kaya nga kasi itong mga birds mga birds minsan nakakainis pero minsan nakakatuwa din naman sila. Diba? Sabi nga dun sa kanta, if I could see a single bird, what a joy.
Hello po sa mga napapakanta niya, di ba? And if I could see a single bird, what a joy! Ay, naku, happy Friday, Kuya Chico! Oo nga, happy rainy Friday, Papa Jackson. It's another great evening of Friday sa atin. Kahit na tag-ulan, di ba, we are still blessed dahil, dahil we get to wake up in the morning and we get to go home. Ngayong gabing ito na may ngiti sa ating mga labi. Yan. At ito na naman tayo, no? Oras na naman para mag-umpukan na naman tayo dito, magkakwentuhan na naman tayo dito, hanggang umagahin na naman tayo dito, no? Bigyan natin ng masigabong palakpakan, Kuya Chico, yung mga dumalaw kahit na masungit ang panahon. Correct. Hello. Hello sa inyo. Yung meron nga dito, ang aga-aga early bird, no? Kung dalawa sila. Di ba? Kanta mo naman, if I could see a single bird with a joy. Yan, kaya nga. kung ibon siya, ano kaya siyang ibon? Feeling ko kung ibon siya ay isang hummingbird. Wow. Ay, hindi masyado maliit. Feeling ko isa siyang woodpecker. Woodpecker. Oo nga. Hindi pa ako nakita niya sa toong buhay. Woodpecker ay may sariling gyroscope sa ulo. Talaga? Oh, actually built-in gyroscope. Kasi di ba, they will move their body up and down pero yung head nila stand still. Yung woodpecker ba yan o yung hummingbird ba yan? Pareho lang naman sila na. May gyroscope sila. Oo. Ba't kaya sila may mga ganyan, no? Yung mga animals, may mga gadgets, parang yung beluga, no? Beluga? Ano meron sa beluga? Yung whale, di ba meron silang, parang meron silang... Sonar. Oh, meron silang ganyan, sonar, no? like built-in. Actually, nakakatuwa. Alam mo ba yung goats? Di ba yung goats? Ang mata ng goat, kung nakatikita ka na ng goat, yung mata ng goat, yung pinaka-black niya, guhit lang yan. Oo nga, guhit lang yan. Now, parang guhit lang yan. Now, kahit nabalibalik tayo mo yung goat, yung guhit na yon will remain parallel to the ground. Ah, talaga? Parang di ba yung parang katawan ng pusa, di ba? Kahit itaob-taob mo siya, it will remain parallel to the ground. Kahit yung pusa, kahit ihagis-hagis mo, it will land on its feet. Ang galing, whatever happens. Parang may balancer, meron sila. May balancing chemist sila. Oh, saan ang point natin? Ay, di minsan maging hayop tayo. Diba? Kung ikaw ay isang hayop, ano ka? Ay, gusto ko yan. pang mga view ko ng mga tanungan. Diba? If you will become an animal, are you not yet? Ikaw muna, ako muna. Sino ba? Sige, nag-iisip pa ako. Ano kayang gusto ko, parang ayoko na maging platypus. Ako gusto ko butterfly. Pero ayoko na butterfly? Oo. Bakit? Ayoko nung... Parang bongga? Hindi naman... Mariposa, gusto mo na mariposa? Hindi alam mo bakit? Bakit? Kasi gusto ko maranasin yung metamorphosis eh. Oo, yung di ba? Oo nga, stages of biglang magiging nasa kukukun. Di ba? Tapos magiging larvae. Oo, tapos unti-unti ka ng... Caterpillar. Tapos lalabas-labas ka na. And then, di ba? Excuse me, lalabas coming from a caterpillar, you will grow your wings. And it's a beautiful span of wings. Oo. Na bago ka magkaroon ng wings ay maghihirap ka muna, di ba? Diba? At magiging magiging prone ka na muna sa mga sa mga predator sa paligid, mga ganyan, no? Kailangan survival talaga yan para maging butterfly. Ikaw, ano kaya ako? Sige. Give me 3. 3? Siguro gusto ko maging orca. Orca, killer whales. Oo. Kasi bakit kasi ng term killer whale, pero alam mo ba na it's regarded by modern scientists na ang killer whales daw, 'di ba, is more intelligent than dolphins. Actually, But you cannot domesticate a killer whale because they're just too big. Oo nga. Masyado silang malaki for a fish tank. Kaya nga kahit swimming pool pa hindi rin, no? Killer whales. So yan, orca. Gusto ko maging orca. Diba? Orca can communicate actually. They can talk. At saka they feel sympathy. Correct. Ang orca. At saka sila, di ba? Team player sila lagi. Yep. Pag nag-hunt sila, kailangan lagi silang grupo. Parang dolphin din, di ba? Ganyan. Alam mo ba na-discover ng mga scientists na ang mga dolphins ay meron silang culture of raping another dolphin from another tribe. Raping? Raping talaga? Nanggagahasa sa mga dolphins. Ng dolphins from another tribe. Actually, nambubuli nga sila. Kaya nga nilang bulihin ng shark, di ba? Wala nga panlaban sa kanila yung great white shark kasi kaya nilang pumatay ng shark, yung mga dolphin. Oh, really? Pero grupo sila, hindi pwedeng isa lang. Ganon. So, orca? Orca. Gusto ko sigurong maging... Puro pahirap naman kasi yung mga alam nang nakikinig sa ating driver. Ano bang alam niyo sa orca, killer whale? Balyen na lang yun. Gusto ko, sige, sa lupa, gusto ko maging, ano ba?
Ikaw na lang muna. Ako, butterfly sa pag ano pa. Pag ano naman, kapag gusto ko sa gusto ko maging I want to experience the life of a mountain lion. Social. Tignan mo, ikaw nga tong social mountain lion. Diba? It's, ang other term na mountain lion ay puma. Puma, oo nga. Lion din ang puma, but it's a mountain lion. Ay, gusto ko maging musang. Musang. Para pag nag-jebs ka. Para kakainin lang yung jebs ka, gagawin kape, di ba? Oo. Kainin yung jebs ko. Hindi, ginagawang kape, ha? Oo, di ba? Oo, tsaka yun yung yun yung hinahanap nila, yun yung pinakapuro. Kasi yung musang, di ba, yung finest coffee bean yung kinakain niya. So, yes, yun din yung ilalabas. Sa mga hindi po nakakaalam, yung musang po, ayan, they only eat the finest coffee beans in the forest, di ba? Ang tawag sa kape na kafe luwak. Coffee luwak, Nakatikim na ako niya, napaka-fruity. Nung lasa? Coffee luwak, Sa Resort World meron. At malamang mahal yan. 1.5 per baso, hindi ako nagbayad. Libre lang ako. Ay, kape, 1.5. Mapapaganon ka na lang. Coffee luwak. 1.5 per baso. Pero siguro, try mo, di ba? Hindi ako nagbayad, libre lang ako. Sa kuripot ko to, 3-in-1 lang ako. Hindi, di ba? Siguro sa buhay mo, matry mo man lang, di ba? Parang ganyan. Pati yung nga. So ako, butterfly, mountain lion, isa pa. Ikaw naman. Isa pa. So dagat, na ako? Dagat, may dagat ka na. Oh, may dagat na ako. Sa lupa, siguro, gusto kong maging jaguar. Jaguar? Mountain lion din yan, jaguar. Huh? It is. Ano ba yan? Sige. Gusto ko na lang maging... Teka lang, ba't mo kailangan palitan? Pwede naman tayo parehas. Ayoko. Ayoko ng kaparehas. Yung may kapareha. Gusto ko maging... Sakin na ito. Teka lang. Sa lupa na siguro gusto ko maging... Ayoko naman maging hyena, ang pangit. Hyena? Ayoko yan. Hindi sila pangit, but... Scavenger kasi? No, they're very intelligent. Napaka-intelligent, mang-scavenge. Opportunist nila. Mang-scavenge. Tsaka ang pangit ang tunog nila. Para silang tumatawa na. Gusto kong maging wala akong maisip. Sa land, siguro gusto ko na lang maging yung sloth. Yung bagal kumilos. Sloth. Yung sloth, diba? Parang lang, chill lang kasi siya. Sloth. Tapos pag nagagalit ako sa'yo, diba, hampasin kita ng kuko kong malaki. Sobrang laki ng kuko nila. Diba, yari ka. Pero parang napaka-gentle lang niya, no? Gagapang-gapang lang siya. Sobrang bagal lang sloth kumilos. Tinutubuan sila ng algae. Diba, no? Oo, nagkakalumot sila sa katawan dahil sobrang bagal nila kumilos. Inaabutan sila ng algae, ang bagal kumilos. Ano ba? Yung algae, inabutan ka pa. Chill lang siya. Ako sa dagat, ang gusto ko pa isa, I want to be yung tawag red devil. Yung giant squid. Because yung ikaw yung kalaban ng sperm whale. Oh yeah, sperm whale. Kaya makikita mo yung mga sperm whales, meron sila may mga marks. May marks sila kasi giant squid. Alam mo kung bakit gusto ko? Because it's known to dive so deep in the ocean. Ang galing nila mag-suck, di ba? Yung... Bakit? Sperm whale? Di ba? Ang galing talaga nila mag-suck ng mga sperm whales. Kasi nga, di ba? Di ba? Di ba? Ang baboy nito. Pero di ba totoo naman yan, nasa deep na talagang lang sila, deepest ocean ang area. Giant squid, red devil ang tawag. They're known to dive so deep and they're very intelligent. Bibira na nakahuli ng giant squid. At ang mga nahuhuli ng mga fishermen ay mga juvenile lang. Wala yung mga maedad na, yung mga sobrang lalaki. It's known to be as big as a man. Baka nga bigger pa. Oo, di ba? Giant squid? Kasi kalaban nila sperm whale. Kung kasing laki ka lang ng tao, nalaban ka pa sa sperm whale. Ako, kahit pansin mo kay Chico, iniwasan ko yung mga hayop na malapit sa human beings. Okay. Oo nga. Ayoko maging dog. Ayoko din. Ayoko maging dog. Ayoko. Kasi kung hayop ka, I wanna remain wild. Kaya nga, no? Oo nga, no? Totoo yan. Lumilipad. Ikaw may lumilipad ka na. Butterfly. Gusto ko na lang maging
Gusto ko na lang maging Airbus A380. Ganyan. Negosyo pa rin, Brad. Naging aeroplano. Kasi ang laki niya eh. Tapos, di ba, nag-glide, lumilipad-lipad siya. O kaya maging Boeing 737, ganyan. Beluga plane. May beluga plane. Gusto ko maging Antonov, ano yung AN-225. Antonov is a Russian plane, which is considered to be the biggest plane in the world as of today. It's built to carry a rocket ship outside for the Russian cosmonauts. Oo, totoo. Galing ko actually. Doon yung ano niya, yun yung original na purpose niya. Pero kasi di ba natigil siya, natenga siya. And then they decided na i-revive na para maging cargo plane na siya, ganyan. So dati, di ba? Pina-revive ko kasi dahil sayang naman. Kaya hindi nagpatalo. I-search niyo po Antonov, A-N-T-O-V. T-O-N-O-V. Antonov, yan. Antonov plane. It's the biggest plane in the world. It was designed to carry a rocket ship in the outer space. 6 po yung engine niya. Yata. Oo, tig-3 siya sa magkabilang wings. Diba? Antonov. It's so big. Pero di ba, nagland na yan dito sa Pilipinas. No. Nagland sa Cebu ata. We don't have the airport. Meron tayong airport. Tinatago lang minsan. Hindi ako sure dyan Alam ko meron. Naghatid ng cargo, I guess. Oo. Parang nung may nangyaring sakuna na, ewan. Talaga, Antonov. Oo, ganyan. Antonov. So, kumasakyan yun. Uy, kaya ka na naman. Ha? Ano mga pangarap mo sa buhay? Ano ka ba? Alam mo, suddenly, gusto ko magpalipad ng eroplano kahit Cessna lang, kahit yung maliit lang. Suddenly, gusto ko maging piloto. Parang ang cool kasi. Mahal kasi. Yun nga lang, pwede naman pero ang mahal nga kasi talaga. You will, di ba, babayaran mo yung rent ng aeroplano para mag-train ka? Kaya nga. Hanap na lang ako ng piloto, baka, di ba? Malay mo. May kilala ako. May kilala ka piloto? Ayan, pakilala mo ako. Saan na lang magturo sa akin? Di ba si Richard Gutierrez na? Ay, nagpapalipad. Di ba nag-aaral siya ng pagpapilot? At least, di ba, pagka nandun ka sa, wala kang iintindi na baka mabangga ka. Ang pogi mo no, Richard Gutierrez ka, tapos piloto ka pa. Kaya nga. Sobrang guwapo ni Papang no? Oo, na pag land ng plane, tapos bababa ka, di ba, tapos makikita ko ng mga tao, di ba, parang ang angas ng datingan mo, ang pogi tignan nung ano, di ba? Yung uniforme nilang gano'n, tapos di ba, parang, ay, siya yung piloto, be! Ganyan. Di ba? Richard Gutierrez. Ba't kinikilig tayo? Oo nga, hindi ko rin yan. Ay, nako. Sorry. Ano ba? Dream jobs. Oh, well, alam naman ng lahat. Yung alam natin na at the stage of your life right now, hindi mo na magagawa, but at gusto mo lang. O siguro yan, pilot. Suddenly nung nasa Dubai pa ako, kasi ang naging teleserye ko sa Dubai, yung mga ganyan, yung mga airplane, bla 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 bla, ng mga documentaries and all. So, suddenly parang gusto kong nagkaroon ako ng dream job maging pilot. Ako astronaut, para talbogan kita. Hindi naman to nagpapatalo. Sige, gusto ko na lang maging astrophysicist. Wow! May kaibigan din ako. Astrophysicist. Wow, may kaibigan. Talaga? May kaibigan ako. Dito pa nga number niya. Babatiin ko siya ngayon. Sige ha. Nakikinig sa atin lagi yan. Astrophysicist, di ba? Para at least, di ba, pagkakausap mo siya, pag wala ka magawa, di ba? Para maiba naman. Kasi yung mga ibang tropa dyan, ang mga pinag-uusapan, mga shot, di ba? Para pag mag-ausap kayo, huy, kamusta na yung black hole? Di ba? Kamusta na yung black hole mo? Romar Sese. Ay, Romar! Yeah. Come on! Si Romar Sese. Punta ka dito, then let's talk about the black holes. You know, I'm really fascinated about, the existence of black holes. Is there any really... Sa kanya ko nalaman na ang multiverse ay isang theory pa lang. Theory pa lang. Theory. So, hindi pa siya law. Hindi pa siya law. Kaya nga. Yun. Di ba? Minsan, ang sarap kaya kung makakausap ng mga ganyan. Kaysa yung mga, yung mga tropa mo. Mga pinag-uusapan, yung mga jowa nila. Si Jimbo na ba ito? Si Jimbo. At least ito, papag-usapan naman namin, di ba? Yung kung flat ba yung earth, ganyan. Yung mga kung ano-ano. Diba? Habang yung mga bisita sa labas nagtuturuan. Diba? yung mga ayaw kontrapahin. Yan yung mga pag mo, ayayayain ka lang mag-shot yan kanina nga ako sabi ko, ano ba? Hindi ko alam yan. Parang alakiyak. Ganon. Ay nako. So, ang daldal na lang ba natin? Hello po sa inyo sa mga nagda-drive po ngayon at natatraffic. Hoy! Huwag mong tawanan. Hindi ko sila natawanan. May natanggap akong joke. Natawa ako bigla.
Nag-text kasi. Ano gagawin? Umuulan. Friday pa. So, alam mo na ang formula niyan, di ba? Ulan plus Friday equals heavy traffic, di ba? Let's just hope na yung ibang mga tao ay hindi na nila napag-isipang lumabas para maluwag-luwag kahit papaano. Sa amin na lang kayo. Friday naman. Kaya nga. Laughter. Bakit ba hindi, no? Magkwentuhan na nga lang tayo dito. Ganun lang naman ang gagawin natin dito. So, there, no? 7212429. Yan ang kailangan yung tawagan natin. 7212429 mga pangga, tawagan nyo kami. Ito pa ang programa kada Friday. Hoy, gabi na! Hoy! Umaga na! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Huwag sabihing radyo! Sabihin mo! Energy. A million reasons, sabi ni Lady Gaga siya. We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy. Yan. Ganun talaga dapat ang pagkakasabi ng energy, no? Malakas pero abulong. Energy. Mga 14, ganun, ha? Huwag nyo kakalimutan yan. Ay, nako. Alam mo, parang napagod na ako. Ang dami na namin, dito yung mga bisita, ang dami na namin napagkwentuhan. Simula nung bata pa sila, hanggang sa naging adolescent na sila, hanggang sa naging, adulthood na, ganyan. Ay nako, ito naman si Papa Jackson. Bakit? Napaka-busy mo, palabas-labas ka. Madami akong ginagawa. Kaya nga You know what? Inihahanda ko yung mga larawan nyo para sa Sabado. Sosyal ang aming mga larawan. Alam nyo naman ang lolo nyo. Uy nga pala, nais kong batiin si Aaron. Si Aaron, kilala mo si Aaron? Ay, hindi niya kilala. Wala na si Aaron doon. Si Aaron at si Mads. Nakaantabay, si Aaron at si Mads. Maligayang pagbati po sa inyo lahat. Si Mads? Sino kaya si Mads sa buhay ni Aaron? Kaya nga, no? Ako din nagtataka din ako kasi parang ang tagal-tagal na namin hindi nagkikwentuhan, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa kanya, ganyan. Si Aaron. Si J-Boy ay din, ang ingay-ingay ko daw. Maligayang pagbati po sa inyo lahat. Bakit ako pa yung maingay dito? Hello po sa mga nagpipm po sa akin dito ngayon. Sabi ni Arnold Caldea, meron daw siyang kilalang piloto. Talaga? Diba? Pero piloto ng High Alay. Si Raul. Paano? Hindi ko alam yung High Alay. Alam ko lang kung paano yung laruin. Buhay pa ba yun? Actually, pwede siya maging sports yung High Alay. Kaya lang, dumating sa punto kasi na nagpupustahan kasi yung, di ba, yung tataya ka kasi talaga eh. Ganun naman talaga pagka sa sport, di ba? Pagka basketball ka, mas naging ending. Mas naging dominant kasi yung gambling side niya than the athletic side. Pero totoo niyan, di ba, physical game talaga yan eh, High Alay. Oo, di ba yun yung parang may parang kang malaking kuko na, di ba? Walang pinagkaiba sa billiards, bowling. Billiards yan, oo nga, billiards, no. Ngayon, pag sa mall may mga billiards na, dati sa mga kanto-kanto lang yan eh. No, ngayon, kahit saan, no, may magkasama lagi ang billiards at saka bowling, di ba? Madalas, doon sa mga... Kung nasaan ng bowling, may billiards din. Pero hindi lahat ng billiards may bowling. Sa bagay, nga mga ganyan din, no? Tapos renta ka pa ng sapatos. May sapatos ka naman. Hindi kasi magagas kasi yung wood. Sa bagay, nga, mahal kasi yung wood eh. Ang galing nun, parang pinrest na... hindi naman talaga siya wood, parang paper-like. It's actually, it's a... Ang galing, no? Hindi nababasag parquet. Ano na? Wood parquet. Parquet? Yeah. Talaga? Yung first 3 hours, 50, ganyan. Parking yun, parking. Hindi siya, di ba? Saan ka naka-parking? It's composite it's a composite material. Ganyan. Ang galing lang kasi hindi nababasag dahil yung, di ba, yung sa bowling, diba, ang bigat-bigat kaya 9 pounds, di ba? Yung last time nag-bowling ako, 34 pounds lang. Wow! Di ba? Walang ganun, huy. Hindi naman. Walang ganun. Meron kaya? Walang 34 pounds. Meron, ha? Wala. Ay, nako. Saan ba kayo nag-bowling? Ano ba yan? Ganyan nun sa amin. Happy birthday kay Nini Fortuna, sabi ni Mama Jody Menezes. Sa mga diriwan ng kanilang karawan ngayon, happy birthday. Happy birthday. Ngayon ay July 21, happy birthday sa inyo. Ha? May bumani sa akin kay Chico. Sabi ni Regina, happy birthday. Belated daw, happy 4th anniversary ng pagiging empleyado ko ng Energy FM. Ay, oo. Noong 20th. Oo. Kahapon pala. Kahapon yun. Kahapon, 4 na buwan pa lang ako dito. Diba? 4 na buwan pa lang ako dito sa Energy FM, pero kita mo yung mga pagbabago. Kaya pumayat na ako. Ayop kasi yung traffic na yan, bro. Ako nga nung 8, kakadalawang buwan ko pa lang. Talaga? Pero ang dami na rin nagbago. Hiwalay pero na kayo. Kahit na pa.
Yun naman, medyo matagal-tagal na yun eh. Nakamove on na nga ako eh. Alam mo, no, ang dami na nagbago pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Yan. Uy, si Ma'am Sally. Ay, Ma'am Sally! Nakaandamay siya. Pag-retire itong driver kasi Ruby Tilat. Ayan. Ruby Tilat, lalaki daw yan, sabi ni Ma'am Sally. Oo nga, ha? Ma'am Sally, I miss you. We miss you, Ma'am Sally. Hoy, ingatan niyo yan si Ma'am Sally, ha? And we love you whatever happens, di ba? Ano man naman yan sa mundong ito, mahal ka namin. Correct. Pag-ingatan niyo yan, ha? Asang tigayin ko yung hindi mag-iingat yan. Ha? Kukut-kutin namin yung eyeballs niyo. Hoy. Kung hindi nyo ingatan, pero alam naman namin ingatan nyo naman. Lita, Mami Lita Tugboy nakaantabay sa hello atin. po. Si Nimora ay nakaantabay sa atin. Nimora. Si Joy Lalo nakaantabay. Si Angel Sapphire nakaantabay. Lahat sila. Oo, buong mundo. Hello po sa inyong lahat. Oo nga, ang galing-galing nila, no? Nakaantabay sila lagi. Alam mo, nakakatuwa dito. Yung bakit? mga nakikinig sa'yo, yung mga gabi, tapos biglang mag-message sa akin sa umaga, ano to mga to? Hindi natulog. Oo, no? May sa vampira yung mga yan. Yung mga zombie, mga vampire pala itong mga to eh. Ang galing-galing Si nila. Brian De Jesus ay tuning in din right now. Ay, talaga. Nasa Canada. Alam mo, most of the people na nakaantabay sa akin, Chico, paggabi, ay mga nasa abroad. Feeling ko nga din, kahit naman din nga sa umaga, may malaki yung percentage ng mga nasa abroad, no? Filipino expats na nasa iba't ibang bansa. So, hello po sa inyo lahat, diba? Maligayang pakikinig po. Diba? Sana nga, survey ng radyo sa abroad ginagawa. Kaya nga, number one tayo. May New Zealand pa, diba? May Turkmenistan, diba? Oo, madami. Walang Pinoy dun, uy. Uy, meron! Turkmenistan? Azerbaijan, diba? Marami. Sa East Timor, Speaking of overseas, eto yung caller natin, Hong Kong na naman. Diba? O kaya Si nga, Milet. Hong Kong na naman. Milet, magandang gabi natin, Milet. Hello po, good evening. Ay, nako, good Kuya evening. Jack, Kuya Chico. Magandang Papa gabi din sa'yo. Jackson. Ate Milet, umuulan ba dyan sa Hong Kong? Opo. Minsan. Tapos sa umaga, hindi. Ganun po. Pag umaga hindi umuulan, never umulan sa umaga. So Hindi. namimili choosy, kailangan hapon lang o kaya gabi umuulan, no? Pero nung kahapon, pero nagbaha pa nga po dito eh. Ay, talaga. Grabe yan. Territory. Grabe yan. Baha, dito nga, Lumutang kami dito. Dito nga sa Pilipinas, alam mo naman, di ba? Opo. Umambon Konti lang. ulan po dyan, baha. Actually, ate, hindi nga ulan, ambon lang bumabaha dito. Dito nga may uming limang lalaki lasing. Baka dito. Ate Milet, ilan taong ka na dyan sa Hong Kong? 5 po. 5 years. Matagal na rin ng 5 years, ha? Matagal na talaga yan. Kailan ka huling umuwi ng Pilipinas? 2016 po. Last year lang pala. Saan ka pala dito sa Pinas? Pangasinan po. Ayan, taga Pangasinan. Saan sa Pangasinan? Ordaneta. Uy, Ordaneta, Chico. Jackson. Alam mo yan, di ba? Oo, nadadaanan natin yan. Pauwi kong binya, nadadaanan ang lugar kung saan malaking kalabos sa gitna ng daan. Oo. Ang gilid ng daan. Oo, doon sa may intersection, alam ko yan. Opo. Yun doon kaliliko para pupunta ka ng Dagupan, di ba? Saan ka Saan ka sa Ordaneta? San Vicente, Sumabit pala yan. Anonas po. Ha? Anonas. Halos Madadaanan pong papuntang Baguio. Anonas, dito yan sa may, di ba? Papuntang Binalonan. Rizal. Opo. Bago di ba? Masubmit. Opo. Kuya, Papa Jackson, Bakit? Ano kita? hindi kita nakita noon, nasa Admiralty ko. Talaga? Nagpunta ka? Opo. Ay, Ate Milet, babalik, no? Ako nga gusto ko nga pumunta dyan nga eh. Salubungin mo ako, Ate Milet, ha? Sige po. Kailan po? Gusto ko sa runway ka nag-aabang, ha? Yung paglalanad ng Hayop aeroplano. ka rin eh, no? Gusto ko dapat hindi wag ka sa gitna, tatabi ka naman. Pero aeroplano, tabi, gano'n, ha? Pero dapat may banner ka, no, may flag ka ng Pilipinas, tapos yung may banner ka ng welcome, Pulis po Kuya na Chico. pulis. Hindi, galingan mo. Huwag ka Magpanggap ng tarmac. magpanggap ng ilaw ng Kung po dito, inuhuli ng pulis eh. Sa bagay, kasi Bawal ganun. po lahat ng mga dito. Pero di ba mas maganda na mas para yung mga tao nasasanay na sumunod sa sa batas, Opo. di ba? Yun nga po. Ganun yan ang kailangan din natin Sige. Opo. Ate Milet, ikaw dyan sa Hong Kong, andyan ang pamilya mo ba o may kaibigan ka dyan or ikaw lang mag-isa? Pinsan, tapos mga kaibigan po. Okay.
Pero wala kang jowa dyan, asawa? Meron yan. Meron po. Yan. Tanungin natin yung common yung issue mo kanina. Ano? Umalis ka ba ng Pilipinas na may asawa at nagka-jowa dyan? Oo nga. Kasi alam mo, Ate Milet, hindi kasi ganito, no? Nung ako naging OFW na din ako, di ba? Alam mo naman siguro to. So 2 taon din ako nasa Dubai. Alam mo, na-realize ko na hindi lang ito sa Dubai, sa buong mundo naman talaga to eh. May mga tao na aalis ng Pilipinas, committed. Hindi ba? May jowa or may asawa. Pupunta na ibang bansa. Hala, naging single agad. Baliktad po eh. Baligtad. Hindi mali kami, sorry. Papaanong baligtad? May jowa po ako. Galing Pinas. Okay. Tapos, nung nasa Pinas po, tapos nung mga after 1 year, ayun, nangapit bahay. Sumakabilang bahay, gano'n? Opo. Yan ba yung tuloy-tuloy, yan ba yung pagkikwentuhan natin ngayon o hindi? Wala na yan, lipas na Hindi yan? po. Hong Kong. Yung sa ngayon po. Kaya nga. May naisip akong tanong eh. Nakalimutan ko na po? bigla. Ano ba yan? O basta ganun nga, no? Yung mga tao nagiging single kagad. Diyan ba may mga kilala ka bang ganyan? Kung hindi man ikaw, may mga kilala ka bang ganyan? Yung alam mong kahit kinikwento niya, no, meron committed siya sa Pinas, tapos biglang sa pagdating ng Hong Kong, siya, as free as the butterfly. Mga kaibigan ko po hiwalay. Sige. Opo. Sige, salamat sa pagtawag. Ay, hindi pa pala, sorry. Akala ko tapos na eh. Hindi po. Ate, kung ikaw tatanungin, kumusta ang buhay ni Milet? Masaya? Malungkot? Sakto lang? Hayop pa. Multiple choice. Para hindi na mahirapan si Ate Milet. Sakto All lang. of the above po pwede. Ay, ganon, halo-halo. Kumbaga, dumadaan ka sa roller coaster of emotions, ganyan. Opo, kasi hindi naman po laging masaya. Ano po. In general. Isa lang In doon. general, sakto. Sakto lang. Sakto lang. O sige. Ngayon, total, eto ka na at nasa Hong Kong ka, no? Ano ba ang pagkikwentuhan natin? Tungkol saan ba to, ate? Yung boyfriend ko po ngayon. Naandyan siya sa Hong Kong? Opo. Papauwi na nga po yun, kaya pinamadali ko. Papauwi? Kailan siya uwi? Galing work. Okay. Papauwi ngayong araw na to, Opo. galing work. So... Kasi po, nagsasama po kami. Matagal. Gano'n na kayo katagal? Magpo 4 years po. So ibig sabihin, nakilala mo siya nung pagtapos ng unang taon mo dyan, ganon. Correct. Yan. Kumusta naman ang inyong relasyon? Masaya? Masaya po. Masaya. Pero... Yeah, may pero. Yan yung aalamin natin. Pero... ano po, kasi ibang lahi po siya. So, yung parang ang tradition nila po is arranged marriage. Ay, ganun? Opo. So kasal na si Boylet? Hindi pa po. Arranged pa lang po. Arranged marriage. Ganyan, ano? Arranged, engaged. Ang hirap nung ganun, ano? Gulo ko, may katangahan akong taglay minsan. Alam mo na yung boyfriend mo ay ipinagkasundo na sa ibang babae, no? At the end of the day... sinabi po sa akin after 1 year. Nung kami na po. Okay. Tanga po ako eh. Ano na? Tanga. Ano bang gagawin natin? Umabing ka na. Nung nalaman mong ganyan, anong naging reaction mo? Napatumbling ka ba? Napasplit ka ba sa kisame habang naglalakad? Ganyan? Sobrang iyak ko po. Umiyak ka lang na umiyak? As in, opo. Tapos siya rin. Umiyak din siya? Sabi niya, opo, sabi niya, it's better to sabi ko niya, dali na iyak po ako. Sige, teka lang. Sige, wait lang. May tissue kami dito eh. May background kami naka-ready. May background, sige. Sige. Ano yung sabi niya? It's better to let you know early. Then, it will be long time. It's better to let you know early. Lumipas sa 1 taon bago niya pinaalam. Buti nga po, sinabi po niya. Kasi mostly po dito may asawa na talaga. Siya po wala po. But that does not make him a better guy, ha? Correct. Hindi ibig sabihin na tama yung ginawa niya. Pero, alam mo... Mabait po siya. Sobra.
Kasi siya po yung nakapirma sa akin. Ngayon. Napirmahan ka niya, gano'n? Ano? Opo. Paano yun? Sa contract po. Okay. Kaya po ako nandito. Okay, siya mabait. Lahat po anyway, hindi pa po siya. Yung parang sa tinagal po namin, kung hindi ko pa naranasan na yung masampal, talaga? Hindi ka na pagbubuhatan ng kamay? Well, good for you, ano? At saka, ganun lang naman talaga yung dapat. Kaya lang kasi alam naman natin, ano, na yung iba talagang... Ibang lahi po kasi kaya hindi rin kumaano po. Kaya lang, so, ayan na, no, sinabi na sa'yo, no, na ipinagkasundo na siya, actually, ganyan. At alam mo na kahit gaano kayo magtagal, no, ma-ending pa rin siya dun sa kung kanino siya pinagkasundo. So, meron ba paraan para hindi tumuloy yung kasal? Yung si lalaki, si kuya. Ang sabi po is umuwi po ako sa kanila. Hindi, may pero anak po ako, excuse me po, may anak po ako, 11 years old po, pero tanggap po niya. Siya po yung sumusuporta. Yun nga napaka-thankful po ako sa kanya. Kasi... I-declare mo anak mo rin kami. Baka lang madami kami sa suporta, di ba? Paki-declare mo, eldest mo ako. Ako ba yung gitna? Si Chico yung heaviest. Wow! Eldest na ako Mag-claim ka rin. Si Kuya Chico. Pwede namang ako yung healthiest lang Sige, tapos? Si Milit. Ayun po, uuwi daw po ako sa kanila. Anong bansa yung jowa? Anong nationality ni boyfriend? Nepali po. Nepal. Mga Nepali, mga mukhang Pinoy din, ano? Opo, pero nakakapeke. Chinito. Actually, mukha silang crossover ng Thai, kulay ng Pinoy, at higit sa lahat, diba, built ng Pinoy. Mata ng... Papa Jackson, matagal ka na pong pinapakinggan. Nakakaintindi siyang Tagalog? Opo. Talaga? Pag nakikinig po kami sa'yo. Okay. Ang galing na, marunong mag-Tagalog. Ginagaya ka po niya. Tapos nung una pong sabi niya, is that bakla? Is Papa Jackson is bakla? Sabi ko gano'n. No. It's backing. Sabi ko. No! Gano'n yung sagot, no! Hayop sa ano? Hanip sa tanong. Talaga. At least nakakatuwa, nakakaintindi siya ng Tagalog, no? Opo. Nag-aral talaga siya ng Tagalog. Kaya hindi ko po maibebenta. Siguro talagang malapit ang puso niya sa mga Pinoy. Pero alam mo, malungkot ang buhay ng mga tao na ganyan, yung pinagkakasundo. Kasi may mga nalalaman din ako, may mga nakikilala din ako na ganyan, no. Yung dahil sa kultura nila, no, yung arranged marriage, marami sa kanila ayaw nila sa kung kanino sila in-arrange. So talagang naghahanap sila ng iba. Sa lahat na nakakwento ko, konti pa lang yung gustong-gusto talaga nila yung in-arrange na. Kasi alam mo, siguro it has to do, Chico, with the generation nowadays. Correct. Kasi alam na ng tao that there's a world outside Totoo na. Tribal ano yan discipline yan discipline yan. Diba na ang inyong genes niyo ipapasa mo lang sa katribo mo. Yun, gano'n. Diba sa same belief as, diba, as what you have. Correct. Opo, like same Ngayon may internet na Correct. At saka, diba, educated na yung mga tao na the world, alam na ng lahat na, teka lang, diba, gusto kong pipili ako ng kung sinong gusto ko, no? Nang hindi kung sino yung gusto mo lang para sa akin. The world is presented with many options. And that's as human nature, diba, we'd like to explore. Totoo yan. So, anong point ko doon? Ano? Wala. Pero naman hanapin. Ngayon ate, bakit naiiyak-iyak ka dyan? Kasi nga po, di ba? Ano pong aasa pa po ba or what? Pag sa love po talagang mahal po niya ako. Ako I'm trying to think of ways, no. Kasi hindi ko alam dahil hindi ko naman yung kultura, no. Pero katulad ng tanong ni Papa Jackson, is there a way? Baka meron. Tanungin mo kaya siya. Baka merong paraan. Kasi siya yung kultura niya yan, diba? Kultura niya yan. Tanggapin mo yung Yun nga po, yung sabi niya, uwi daw po ako sa kanila.
Pero siyempre may family naman po ako. Tapos ito pa po, may anak nga po ako. Kung ano po yung i-give up ko. Ay, ganun? At kasama sa i-give up ang anak? Hindi po, ako nga lang po ipupunta po ako doon. So, Tapos doon ka natitira? Opo. Okay. Baka naman pinapunta ka lang doon to present yourself as baka ganun lang. Bilang jowa pero aalis ka rin. O kailangan doon ka natitira? Sabi niya, doon na daw po ako. Doon ka naman ninirahan at hindi mo pwedeng dalhin ang anak mo, ganun? Kasi nga po, iba po yung ano po nila. Kasi iba yung hindi naman po kultura. sa atin. Opo, yun nga po problema So parang hindi ko alam po kung ano yung i-give up ko, yung pagmamahal ko po sa kanya, o yung anak ko, tsaka yung magulang ko po, tsaka mga kapatid. Nako. Magiging maliwanag ang sagot kung... Oo, di ba? Kasi unang-una, ganito, alright. Between the two of you, siya may problema. Kasi, unang-una sa lahat, from very beginning, alam niyang arranged siya. Pero hindi sinabi sa'yo. That's his fault. Now, ate, bakit di siya gumawa ng paraan? Why do you have to give up something for him where in fact siya nagkamali? Dapat siya yung mag-give up na kung ano man ang meron siya, di ba? Para pagbigyan ka kung talaga mahal ka niya. Actually, yun yung pwede niyang gawin. Kaya lang, sa part din niya, baka iniisip din niya yung mawawala kasi sa kanya eh. Di ba? Sa kultura nila yung, pwede mo yan i-defy eh. Ano ba gagawin nito si ni Millet? Ganun din naman. Correct. Yung kultura po nila is, kasi ang nag-usap po is yung nanay niya, tsaka yung magulang din po ng babae. Alam mo, sige. Talo ka kasi, lugi ka kasi, no? So, ang point naman po niya is yung nanay po niya, ewan ko kung ano po yung mangyayari sa nanay niya. Ganun po. Well, di ko yan sure, no? Pero ang alam ko lang, yung parang narinig ko lang nga doon, siya kasi, no, pag dinefine niya yan, may mga bagay na mawawala sa kanya. Like for example... Ang kultura kasi Chico ay identity eh. Ang nanay po niya ang malalagot. Ang nanay po niya. Ganun? Yun po. But anyways. Ganito ka na, alright, okay. Alam mo kaya Chico, this is the point, di ba? Ang hirap po. It is the point in time that I believe that at some point, I'm not saying na lagi, that tradition is the ignorance for change. Actually, Di ba? At some point, i-apply mo to eh. Tradition is the ignorance of or for change. Di ba? Kasi totoo lang ako, I can only speak, di ba, sa Filipino sa part na to. Kasi siyempre, hindi ko I do not know the culture of being arranged, di ba, para pakasalan mo. Di ba? Oo, hindi ko alam yan. But, I can only speak for myself sa part na to. Kung ako yung guy and I love this person, I'm willing to risk all. I'm willing to risk all. May mga tao kasi na na parang baka naman pwedeng ikaw na lang mag-adjust, di ba? Parang ganyan At ikaw naman, Ate Millet, ang hirap naman sa part mo, no? Napaka buong buhay, parang buong buhay mo yung ipagpapalit mo, parang ganyan eh. At alam ko naman na sa dulo nito, no, yung kung ganyan darating yung tanong mo, alam ko naman siguro kung anong tingin ko ang kasalanan ng lalaki yan eh. Alam niya arrange siya, bakit niya numpisaan ng ano. Kasi dapat umpisa pa lang kung arrange. Kasi sinabi mo na kaya Millet, malamang hindi makabot sa ganito. Kasalanan niya yan eh. Po niya ako. Ha? Ever. First girlfriend. Huwag ka rin maniwala. Totoo po. Ewan ko lang. Hindi natin yan masabi. Hindi naman natin yan makonfirm. Exactly. Pero... Millet, look, he lied to you for a year of his status. Yung kanyang tribal status. He lied for a year. You expect us to believe na first girlfriend ka niya? Huwag na ako, iba na lang. Totoo, di ba? Tatanong ko po mamaya pag-uwi. Pag sumagot siya, sinungaling siya. Sabi mo, hey, the bakla. Hey, the bakla you were saying about said that you are lying, ganon. Di ba, totoo lang, real talk. Kaya nga. Sinungaling siya na isang buong taon eh. Tapos sabihin niya, first girlfriend ka niya. Totoo. Alam mo, Ate Millet, yun sa eksena mo ngayon, kumbaga, ikaw ang dapat tanungin eh. Kung ikaw ang tatanungin ko, Ate Millet, ikaw ba, if ever lang naman, if ever, ikaw ba? Willing ka ba
tanggap mo ba sa sarili mo na kung sakasakali, i-give up mo ang pamilya mo, ang magulang mo at ang anak mo? Subukan mo sumagot ako, sasampalin kita. Diba? Kasi yan yung magiging tanong. Now, subukan mo lang. Kapag sinabi mong oo, baka mapatumbling ako. Alam mo bakit? Baka maisubo ko yung mic. Alam mo ba't nagabantaan ko siya? Nagpunta ka ng Hong Kong para itaguyod yung pamilya mo. Totoo, di ba? Yan na nga. No, you have the option para... Isugarod. Isugarod ko na naman eh. Ilocano mo tan. Sige na, nagriga ka tong... Retanam na nanay. Apay, kasta ka ni Milet. Napangkataon kong tanda niya. Iso. Oy, bagang makakagatang ti balay. Diyan ako pagkadalam ti... Nasayang ng eskwelahan, tapos tataka, pay uno na mo sa iyo man, apay, di ka lang, babain siya. Pakpay, kaya nung... Nagraman na ito niya. Wak, nakagihurot na ni mo. Ilang yung kaya ko eh. Ay, Ilocano ko lang yung sinabi ko kanina. Kaya nga, no. Nagpunta ka dyan natin para, di ba, to provide a good future for your family. Dapat yun, number one yan eh. Diba? I know na pag-ibig to mahirap ate. But remember ate, wala ka sa predicament na yan kung hindi siya nagsinungaling sa'yo. Totoo. He lied to you. Kasi from get-go ate, pag umpisa pa na sinabi niya, oh, ito ang tribal status ko ha. Ito ang tribal status ko, arrange ako. O di alam mo, hindi ka aasa. Maliwanag sa'yo dati ka sa punto na maghihiwalay kayo. Masakit man, pero ready ka. At some point, prepared ka. Hindi yung umabot na ng isang pero taon. Pero ang mali ko po, nag-stay din po ako. Hindi mo kasi sa isang taon, hindi mo alam eh. Diba? Na syempre sa isang taon nakapag-invest ka na dyan ng emosyon mo, ng lahat, hindi ba? Malay mo ba? After 1 year lang niya sinabi, niloko ka nga niya, yun yung in short dyan eh. Kahit na sinasabi mo sa amin na mabait, di ba, sumusuporta and all, niloko ka pa rin niya, di ba? Kaya ka nahihirapan din ngayon. Yung sinasabi ni Papa Jackson, hadit bin sinabi niya ng maaga, hindi ka nahihirapan, no? Hindi tayo nag-uusap ngayon at hindi ka umiiyak ngayon, no? Siya mag-adjust sa'yo. Totoo. Oo. Sabi mo, you, the bakla said that I am not going to make adjust to the you. Okay. Sabi ko nung nandito po kayo, Papa Jackson, sabi ko, I'm going to Admiralty. Sabi ko, why? Sabi ko, Papa Jackson is there. Okay, go ahead. Pero hindi po kita nakita. Huwag ka mag-alala, babalik si Papa Jackson. Babalik kami. Actually, meron kaming gig dyan eh. Yung kay Chico. Kailan po? Balitaan ka namin. Dapat, basta ha, pero dapat, basta talaga, Ate Milet ha. Gusto ko ikaw yung pinakauna ko makita sa runway pa lang makikita na talaga kita. Huwag naman po sa runway, pero naman po sa sige. Sa ano na lang, sa taxiway. Kasama ko po. Jowa ko. Isama mo. Kahit kapit bahay mo, isama mo pa yun. Okay lang. Gusto kong makita, at saka gusto kong makita yung mga Pinoy na naandyan sa Hong Kong. Marami po. Alam ko. Mahulog ang karayo. Sobrang dami, no? Hong Kong. Oo nga. Alam mo to, dito sa ano mo ate, siguro nahihirapan ka lang, no? Kasi nga minahal mo na nga siya, no? Kaya lang at the end of the day, alam naman, malinaw naman dito kung ano yung gagawin mo. Malinaw naman kung ano yung pipiliin mo, no? Diba? Unless may kakaibang ano ka, may kakaibang sapi ka at willing mo i-give up sila, no? Ang pamilya para dyan sa tao na yan. I guess hindi ka naman ganun. Kaya pa po nandito pa po ako sa Hong Kong kasi nag-isip po ako kung ano po yung dapat. Alam mo naman kung ano yung dapat, kaya lang alam naman din talaga natin na minsan yung mga bagay na dapat mong gawin ay yung mga bagay din na mahirap. hindi madali. Ba't kaya gano'n? No? Most of the time yung mga dapat gawin ay mahirap. Diba? Hindi... Ano ba yan? Hindi lahat ng tama ay madali. Correct. At hindi lahat na madali ay tama. Totoo yan. Sometimes, di ba, the only right thing you can do is the most painful endeavor you can do in your life. But, di ba, the bottom line is you have to do the right thing. Period. Yun eh. Hindi to question yung kaya mo ba? Or willing ko ba? Di ba? Kasi kailangan mo siyang gawin. Whether willing ka man o hindi, kaya mo man o hindi, dapat mo siyang kayanin at wala kang option.
Diba? Just do the right thing, di ba? Ano ba, at the end of all, Kuya Chico, go back to what's basic. The basic thing here is, Milet, nagpunta ka dyan to provide a good future for your family. That's the main reason why you're there. Alam natin, di ba, along the way, things will change. Along the way, you will have different considerations, di ba? May mga factors that will come in sa buhay mo. But the bottom line is, you are there, di ba? Simple lang, you are there to provide good future for your family. This is not your fault. Hindi mo, alam mo, nagmahal ka ate, normal yan. Di ba? It's human nature that we fall in love. Human nature yan. But the problem ate, ay nanggagaling dun sa part na he lied to you about his status. Yung kanyang tribal status, he lied to you. Hindi niya kailangan na magsinungaling sa'yo. He didn't have to lie. He could have told you the very first time na naging kayo. Correct. Diba? Tapos ngayon ate, the burden is on you. If you want, alam mo ate, maliwanag na alam niya kasi that you will not give your family up. Diba? You are not going to give up your family kasi sinasabi niya sa'yo na, if you want, give up your family, doon ka, pupunta ka Nepal, doon ka tumira, come on. Yung iba kasi, hanggat pwedeng, hanggat pwedeng hindi sila yung mahirapan, gano'n ang, diba? Hanggat pwedeng, baka ikaw naman ang pwedeng mag-adjust para sa akin. Love, honestly kay Chico, true love is never convenient. Yeah. Alam mo yan, napagdaanan mo sa pag-usapan natin. Hindi naman, okay naman ako. Si Milet ka, umiiyak dito. Ito yan, diba? True love is never convenient. Yeah. Honestly, mga pangga, kasi totoo lang, you're going to prove that you love someone so dearly when you have all the inconveniences of life around you and yet you choose to stay. Correct. Pareho po kasing magulang yung parang masafa. Wala akong pakialam. Tigilan mo, sasampigayin kita. Tigilan mo ako. Maliwanag ate. Di ba, maliwanag sa akin ang dapat mong gawin. You are there to provide good future for your family. Alam ko pag-ibig ito. I am not undermining the fact na in love ka ate. Lahat tayo nagmamahal. And we do stupid things for love. We do crazy things for love ate. Diba? But I'm not telling you, and I will never give you an advice ate to lose ate yung family mo, diba, in the name of love. Totoo. At saka kung love naman din ang pinag-uusapan ate, sige na, along the way nagmahal ka. Diba, minahal mo na yung lalaki na yan. Pero hindi ba mas mahal mo yung pamilya mo? So doon ka dapat mag-end. Hindi to dapat, actually hindi na to yung pinag-uusapan eh. Kahit ikaw alam mo na yan sa sarili mo eh. At saka wag mong pakaisipin na, baka inisip mo na problema mo to, di ba? Hindi mo to problema. Problema niya to. Sa kanya nanggaling yung problema, no? Hindi naman sa'yo. So kung gano'n, no? Pareho po kasing parents yung if ever na yung alam mo na dapat gawin, no? Kalas-kalas na lang para siya, yung parents niya okay at ikaw, yung parents mo rin okay din, di ba? Ganun na lang. Paano po ako kakalas? Siyempre pa po na naka-pirma eh. Ayun lang, may mga ganyan-ganyan kasing factors. Yung hindi ko na paano yan nag-work sa Hong Kong. Yung papeles, itong boyfriend niya, parang siya yung naka-sponsor. Well, ang gagawin natin, that's the risk you have to take. Totoo. Mag-apply ka ulit. Problema yan. Baka naman ikaw sa part mo, 'di ba? May meron ka ding for sure meron kang pwedeng option diyan. May backup plan 'yan. Ang hirap naman din na ang relasyon ninyong dalawa ay, 'di ba? Pag-uusapan natin, sasabihin mo sa amin na mahal ko po siya and all, pero yun naman pala yun ay dahil sa kailangan mo lang siya, 'di ba? Nang dahil sa nakapirma lang siya, yung nakapirma, 'di ba? At yun ay sinasaalang-alang mo na lang yung sige na nga, mahalin ko na nga lang tong tao na to kasi kung hindi, yari ako, mauwi akong Pilipinas. Ganon te. Wala eh. Ganyan talaga eh. Gusto mo mag-spray ka ng top o ganyan. Pwede naman yun. Ano po yun? Tako. Parang diyalatang umiiyak ka. Oo, parang diba, lumuluha ka dyan. Spray-spray ka. Kakanta ka na, I'll never let you see the way my broken heart is hurting me.
I got my pride and I know how to hide all my sorrows and pain. I'll do my crying in the top. Oh. Tendence. May singit na lang. Yung pala yung kanta na yun. Hindi ko na umiyak, te. Wala namang iyak talaga yan. Cute eh. Galing-galing kasi nung ano yun. Galing-galing kasi niya. Milet? Po. Okay. Here's my advice to you. Okay. Let's deal with what we know right now. And what we know is that down the line, eventually, one of these days, one of the coming weeks, one of the coming months, or maybe in the next year, ate, you're going to lose the guy for good. Period. Tama? Opo. Okay. It will be crazy for us to expect ngayon na iiwanan mo yan because nag-usap tayo. Hindi mo naiiwan. Tama? What you're going to do is you're going to enjoy, di ba, what you can enjoy up to the last minute. But I want you to have a mindset, ate, that this will not last forever. Why? Because he lied to you. Sa inyong dalawa, ate, kaya unfair na ikaw gumawa ng paraan. Sa inyong dalawa, siya yung may sabit, hindi ikaw. Sa inyong dalawa, siya yung may sabit, hindi ikaw. Kung meron dapat gumawa ng paraan, yung may sabit, siya yun, hindi ikaw. You went to Hong Kong to work for your family, to provide not a fortune, but, di ba? Hindi naman fortune, di ba? But a good future for your family. Alright? Unless you're willing to give up everything that you worked hard for, well, go ahead, be stupid. But honestly, I do not recommend that. Enjoy mo na lang. Hindi ka na, huwag kang umiyak, hindi naman yung papaalam pa, matagal pa naman yun. Tawag ka na lang ulit. Ha? Actually. Tagal-tagal ko na po kumukontak eh. Nakatagal na. Ulit, no? Nangulit nga lang po eh. Sabi po kanina, mahina po yung signal nyo, tawag ka na lang ulit. Tapos tawag ulit ako kaagad. Sabi, hello, ako pa rin po ito, sabi ko. Ayun Oo po. nga, pero alam mo, totoo naman din talaga yan. Itong tinatry kong imagine yung sitwasyon ninyo, tagal-tagal pa yan. Magkasama pa rin kayo after natin mag-uusap. Diba? Siguro tumagal pa kayo ng ilang taon, no? Bago ka mag-decide na, sige. Siguro, pwede pong, itanong siguro mamaya. Ulit. Kasi hindi po kami, hindi po ako masyadong nag-open tungkol sa bagay na yun po. Yeah. Kasi nire-respeto ko rin po yung tradition nila. Tanungin mo nga sa kanya kung tradisyon nila magsinungaling. Sana respect. Para lang diretsahan tayo. Tanungin mo nga sa hayop na yan, yung punyetang yan, if it's part of his tradition to lie about his tribal status para maging malinaw tayo. Tanong mo nga sa kanya, because honestly, he's the one who messed up here, not you. Mamaya po. Ay. Paano? Takot nga kasi yun. Mamaya daw. Sige, please, pakita na. Tapos balitaan mo kami, ate. Opo, makikinig pa rin po ako mamaya. Yung mga ganyan tao, mga takot lang yan. Kasi alam nila, no, pag inamin nila, wala si Ate Milet, hindi na yan go-go. Honestly, kasi alam mo, ika-ipokritahan tong katarantaduan na lalaking to eh. If you're really attached to your tribal status that you are arranged, diba, to marry someone, bakit ka pupunta ng Hong Kong at magjojowa ng iba, alam mong papakasal ka? Tarantadong lalaki. Ngayon na ipokrito, kung gusto mo magkatuloyan tayo, pumunta ka sa amin, paloy ng sila sa mukha yan eh. Sa kapantanga, naniniwala ka dyan eh. Diba? If he is so attached, di ba? Kung talagang deep-rooted yung kanyang pagiging part ng yung kanilang kultura, ate, and I respect that. Di ba? By all considerations, bakit siya nagjowa? And then he will lie about his tribal status. Gonggong pala yan eh. Sige, sabihin ko po. Tadong lalaki, katabi ko, samping ko yung mukha niya. Mamaya po. Feeling ko ang hirap din kasi sa part nila dahil ayaw talaga nila eh. Sinusunod lang nila kasi kultura, pero ayaw talaga nila. Diba? Don't get me wrong mga pangga. Alam ko even in the Philippines we have arranged marriage. I respect that. Kultura yan eh. Diba? Kaya lang kung if you have
di ba, if you have, di ba, if you are already part of the people who, di ba, arranged para magpakasal, bakit ka man loloko na yung babae? What, for the benefit of enjoying life? Di ba, no? Grabe, no? Galit ka po. Hindi. Passionate lang. Sabi nga po. Feeling ko kasi siguro Sabi nga po, why always Papa Jackson is getting mad? Sabi po. No! I am never mad! Lagi ka daw pong sumisigaw. Because there are people like him. Malakas po yung yung radyo na po, lagi po kami nakikinig. Diba? Because there are people like him. Matutuwa ba tayo sa kanya? Hindi kasi nakakatawa na. If you think of it, minsan may mga tao na naiipit na lang din sa gitna, di ba? Naiipit between their culture and sa kabilang banda, yung talagang gusto mo. Di ba? Kasi yung mga ganyan hindi ka naman yan tinanong, gusto mo bang ipakasal? Hindi, wala naman ganyan-ganyan, di ba? Pakasal ka kahit ayaw mo sa gusto. So, ayaw mo. Now, human nature na ayaw ko niyan eh. So, kahit hindi ko sabihin na ayaw ko niyan, makakagawa ako ng bagay, no, to defy that. So, pero in doing so, nagko-commit ka ng kasalanan, di ba? Nagsisinungaling ka. Kasi natatakot ka na kapag inamin mo yung katotohanan, wala tatanggap sa iyo, no? Kaya parang ang hirap din. Kaya alam mo yung sa sinabi mo, alam mo gusto ko yun, di ba? Yung culture is the ano yan? Ano sinabi mo? Jackson? Culture is the tradition. The tradition is the ignorance of ignorance for change, di ba? Which is true. Di ba? Kaya lang, kahit naman anong gawin natin, not every time, hindi mo na, di ba? Hindi mo na pwedeng sisihin yung tradisyon, hindi mo na pwedeng sisihin yung kultura, andyan na yan eh. Pwede nating sisihin dito, pwede nating tignan dito yung ginawa mo, di ba? Yung actions mo dahil nagsinungaling ka, hindi pa rin yung tama, no? Kahit sabihin natin naiipit ka sa gitna, nagsinungaling ka pa rin. At dapat hindi mo yan ginawa, di ba? So now you're causing ano pa? Ayan, sumisinga-singa na po. Kanina pa po. Minom nga po akong tubig, hindi ako makahinga. May magsinga-singa na. May magsinga-singa na si Ate Milet dito. Yang, wala. Inuubo rin po si Papa Jackson. Inubo na siya. Inom na siya ngayon. Ikaw kasi. Minom rin po akong tubig kasi hindi ako makahinga. Pagka yung mostly yung iyak po ako ng iyak, tapos yun po. Hindi ako nahirapan po kung ano. Alam mo, gano'n na lang ate. Siguro, kung ako din naman, gano'n na lang. Total, i-enjoy mo na lang yung mga moment na magkasama pa kayo. Kasi for sure, tatagal pa naman kayo ng few months or maybe, probably year pa or years pa. Yun lang, alam na natin na hindi kayo yung magiging ending, 'di ba? Hindi kayo yung sa storya kumbaga, 'di ba? Hindi kayo. Pero enjoy it while it lasts na lang, 'di ba? At the end of the day, doon siya mapupunta sa ipinagkasundo sa kanya at ikaw mapupunta ka sa pamilya mo, sa anak mo at sa sa magulang mo. Yun po ang masakit. So, at least pampalubag loob. Ano po? Pampalubag loob, meron ka pang i-enjoy. May pwede ka maalala. May i-enjoy ka pa from this day forward, di ba? Hanggang sa kung kailan man siya matapos. Excuse po. Dadaan ka ba? Hindi po. Sumaya po diba? ako. Ganyan. Tumutulo na po eh. Yeah, ano ba yan? I-enjoy mo na lang muna ate. Yan kung, walang magbago sa ihip ng hangin. Never pa naman po kami nag-away or wala po. Malay mo mamaya. Ha? Parang. Malay mo bukas. Parang. Mag-away kayo. Paano kaya kayo mag-away, no? What? You making fight with me? No. I do not make fight with you. I just want to let you know that I fight no. Yes, po.
Puro pa ulit-ulit. No, fight? No, that. What I want is not fight. Ganun. I talk to the bakla. I talked to the bakla and the bakla told me not to fight. Because to fight is to no, don't. You remember? Or you do, you not remember? Yan, tuloy mo yan. Maihipan ako ng hangin. Maihipan ako ng hangin. Ganito ako pagkakausap sa nanay ko. Ma, you remember me? Or you do not? Ay, Timilit. Halika, ipasyal mo na nga lang ako dyan ha. Basta ha, pagka... Kailan po kayo? Mamaya, di ba? 5 AM, nandiyan na kami. Sige. Lapit-lapit ng Hong Kong eh. Ilan ba? Isang oras lang mabiyahe? 4? 3? 2 2 hours lang? Ah, bilis lang naman pala. Oo, sobrang bilis. Matagal lang sa ano. Sa airport. Oo, immigration, no? Kasi you have to add an additional 2 hours eh. Kasi yung check-in time eh. Sa bagay, So, oo nga. 4 na yun, di ba? And another hour going out of The airport. dito, Papa 5 Jackson, hours na. pag-ulan pa noon nagpunta ka dito eh. Oo. Nagpunta nga akong Admiralty. Ang layo ko pa. Tapos dito nag-abot. Tapos, Buti na lang. hindi po nag-reply si Ate Regina. Sorry na pala. Ilang days na po bago nag-reply. Sige, masasihin natin. Oh, for sure, ano pa naman, there's always a next time, no? At saka, Kailan po? actually, yun ang mahirap na tanong, I-announce no? namin. Kailan ang next time? Hindi ko rin masagot yung next. Pero oo nga, malalaman mo na lang, Ate Milet. O kaya malaman mo na lang, andyan, no? Pagkagising mo, katabi mo na kami. Parang, uy, Milet! Kumusta ka na? Di ka na namin inistorbo kasi natutulog ka eh. Wow. Ganon, no? Malay mo. Mamagana po yung mga mata ko. Kaya magulat ka, pag namaga puso, dumiyak ka. Kaya di ba? nga, umiyak ka, namaga. Magulat ka. Pag-uwi, why? Ano pa ang namamaga sa'yo? Oh, ay! Ay! Hindi kasi, di ba, pwede kasing minsan, di ba, nakagat ng ipis na maga, ganyan. Mata lang po syempre pag-iiyak. Hindi kayo pag sa ipis din sa mata, yan Medyo ilong, di ba? mambula-bula. Ako nga, hindi umiiyak, yung ilong ko namamagana talaga siyang pusa. Ako nga mismo yung pagkatao ko maga eh. Ba't Ang cute nagreklamo nga ba po ako? ng ilong mo. Kaya, yung ilong ko nga, ang cute ng ilong ko nga eh. Parang wala lang. Parang hindi siya nakatulong. Ito si Ate Milit eh. Oo, gano'n na lang. Tapos isipin mo na lang kung saan mo kami ililibot pagka nagpunta kami dyan sa Hong Kong. At saka ano yung mga ipapatikim mo sa amin na mga pwedeng hindi namin nakakain dito. Siya, patikin mo sa amin. yun. Ano po? Yung pagkain nila. Yung lalaki yan, patikin mo sa amin para matapos. Pagkain Parang nila. hindi ko gusto. Parang no. Pagkain po nila. Yun po. Feeling ko naman, di ba, feeling ko yung mga sobrang pagkain naman ng Hong Kong ay hindi naman Hindi po nalalayo yung- sa pagkain ng mga ng Pinoy. Hindi po, pagkain po nila. Ninong nila? Yung jowa ko po. Oo, sa Nepal. Sobrang anghang. Opo. Talaga? As in, gaano kaanghang? Kasi di ba, may mga maanghang naman dito sa Pilipinas. O, Bicol Express, Hindi po. maanghang naman. Ano pa lang po yan? Bopis Light pa maanghang. lang po yan. Light Ganon? pa lang po. Yung pinakabanghang natin. Do you want to know kung bakit maanghang? Bakit maanghang? Kasi, Malamig ito sa na lugar naman nila? yan. The reason kung bakit yung mga malalamig na lugar, maanghang kinakain nila because of the weather. Kaya nga. So, para kailang... To maintain the body temperature. Nag-i-snow po dun sa Nepal. Yung talaga din. Ay, oo nga pala. Oo nga pala, Mount Everest. Nepal, Nasa yes, Nepal Everest pala. po. Diba? Mount Everest. Did you know that Mount Everest is in between Indian plate and the Asian Nepal. plate? Diba? Yeah. Ang India Asia naman yan, di ba? Kaya nga, nasa pagitan. India, Nepal, and then China. The Asian plate, the Indian plate, the Asian plate, nandiyan Himalayan mountains, di ba? It used to be a part of 2 edges of the supercontinent, which is Pangaea. Pangaea, Diba? oo nga. It Pangaea, it moved. evolved into Panga. Papa Jackson. Hi, came Pangaea! Before, we used to say, hi, Pangaea. Do you still have energy? But now, we say, hi, Panga. Naka-energy ka pa ba? Diba? Mas magaling ako sa'yo, no? Hindi nagpatalo. Kaya tayo yan. Diba, nasa edge ng dalawang continents yan eh. Oo diba? nga. Oo. The edge of 2 continents.
May pa-plate pa sila. Yung plate nga namin sa kapitbahay namin, hindi pa sinusuli. Pinaglagyan. Plato po yun. Ay, oo nga, di ba pinaglagyan namin ng spaghetti, hindi pa rin sinusuli. Di ba? Ano yan? It moved through the process called continental drifting. Oo nga, continental drift. Eh, bakit? Kami nga nagdi-drift din kami. Di ba? Minsan hayop ka rin. Favorite subject ko kaya. Minsan nag-Tokyo drift din kami, di ba? Hayop. Anyways, Mila, thank you for calling the show. Timelet! Po. Oo, ka nang umiyak ka. Chico. Opo, tapos na po. Yan, ha? Tingnan na rin po ako. Oo, basta magkita-kita na lang tayo dyan sa Hong Kong, ha? Sige po. Bye-bye. Kasama ko po yung jowa ko. Ikaw bahala ka kasi wala naman eh. Kaya lang baka sampigayin tayo niya, bro. Oo, kaya lang feeling ko kasi, di ba? Hindi po, mabait po siya. These two, they told you not to. I told you not to go to but you go to. Hindi ko rin naintindihan sinabi ko. Di ba galing ka pong Dubai? Bakit po ganyan yung English mo? Hindi ko alam, hindi ko naturuan na matinong English, te. Hindi ako marunong. Hoy, may nagbababay sa amin. Seryoso po? Hey, before you leave, Po. don't forget to remember someone. Po. Hindi, po? nagbabay lang ako sa kasamahan namin. Ayun. O, ikaw ate ha. Oo nga. You talk to your Nepali boyfriend. And then, you tell him. Not to. Ayan na. Naputol na. Wala Naputol na. na si ate. Pero ang cool pa rin kausap ni Ate Milen. Nepali. Oo, alam mo, na-miss ko tuloy yung naging friend ko na guard siya doon sa, 'di ba, yun sa doon sa TAG, 'di ba, sa Dubai. Yung Pinoy radio station doon. So, kasi sa kanya ako napahiya. Bakit? Kasi mukha siyang Pinoy. So, I thought Pinoy siya. Kinausap mo ng Kaya nung pag binungadan ko ng kuya, nandiyan na ba si ganyan? Tapos siya naman yun na parang nakangangas siyang gano'n na may question mark. Tapos sinabi niya, I'm no kabayan, ganyan sabi niya. O ganun. Kasi diba sa Dubai pag yung Pinoy ay napapalitan ng word na kabayan. Kaya marami nagkakamali, diba, pag sa form, no, nationality nilalagay yung iba kabayan. Hindi Filipino, kabayan. Diba? So nasanay na pati ibang mga lahi ganyan. So ayun, ending tinuturuan ko siya mag-Tagalog. Araw-araw ting pauwi na ako, lagi yan tinatanong niya, what's our lesson for today? Diba? Parang to naman, naging teacher pa ako. Pero nakakatuwa kasi napipick up niya kagad, no? Tinuturuan ko siya ng isang, ng sentence ng Tagalog. Ang galing naman, natatandaan naman niya, in fairness. Hello po sa mga nasa Nepal. Alam, pangarap ko natin yung kay Chico yung Nepal. Makita Mount Everest. Hindi na para akitin pa, mapicturean lang. Ba't mo nakita mo na, akitin mo na. Para madali Oo, sus ko. Bakit? Back and forth lang Dali na yung sakay ka, hot air balloon, may hot air balloon ako. Kailan lang, there was an athlete. Kailan lang to diba, na nag-marathon towards the summit of Mount Everest. Takbo. Wow. Yes. Totoo. Without any support? Breathing apparatus. Wow. Di ba pag naandun ka na, ang nipis na ng hangin doon sa may... Athletic. Well, I guess human body can endure, diba, as long as it's adjusted. Pero, baka naman sanay na siya. Baka naman every month ginagawa niya na yan. Hindi ko lang alam. Tanong ko mamaya, tawagan mo siya. Kaya nga, pero kung hindi, mahirap kaya yun. Maligaw. Parang nakakakit na ako ng Mount Everest, no? Nakaka-fascinate, makakakit ka ng 23rd floor, hindi ko magawa Nakaka-fascinate ang Mount Everest. Kasi yung mga archaeologists, they were able to find seashells. Oo, kasi dati, parte siya ng, imaginein mo highest peak pagkatapos. Nasa bottom siya ng ocean dati. Oo. Because of continental drifting and hindi, feeling ko umakyat na lang yan umakyat. It's still growing up though, 1 inch or 2 inches a year. Diba? It's still growing up until today. Kaya may mga lugar, no, na siguro few years from now hindi na yung mapa natin, for example, pwedeng iba na, maging obsolete yan. Hindi na yan ganyan. Feeling ko nga ngayon yung mapa ng Pilipinas as we know it, hindi na yan ganyan. Di ba wala naman sa mapa yung Mall of Asia dati? Wala nga, oo nga. Diba? Wala naman yan reclaimed yan Sa Singapore lang, dami nang reclaimed. Sa Dubai, napakaraming reclaimed na doon. Ay, babati na tayo, Chico. Melanie Otero, Ralph Lawrence Sanes, Chris N.M., Marcela Cruz, Mayan Vergara, Tin Costales, Beb, Abner, D-Boys, and La Churva. Happy listening po. Happy 6 years and 8 months, Jenny Silvestre from Ronnie Pasco. Babati po sa gumukha nila Vanna Trees na nakaantabing yan sa Energy While inside the car. Ano ginagawa niyo dyan?
Anong ginagawa nyo? Sabi ni Wendy, mga kaanes, hayop. Mula Tacloban, ka Kelvin Cagara, Lemuel Montes. Ano to? Cridge Navarro, Alan Anestoso, Sid Bidua from NJ, and hi kay Ray Metanoia Marukot. Ayan, galingan nyo sa ACADS. Support kita sa MSCBE pageant, sabi dito. Nga pala, Kuya Chico, mama, bukas ng gabi, Saturday, ako po ay nasa Paddy's Point, Marilao, Bulacan. Sabado ng gabi, Paddy's Point, Marilao, Bulacan. Ngayong darating na, Hoy, si Jonas Lacanlale, no? Hey, Lacanlale, nakikinig daw siya. Si Abeng the Great, sabi niya, si Paul Daniel Marasigan ng ACLC Paco nakikinig. Huwag ka mo gagayahin mga linya namin daw. Babagsak ko. Naku, yari ka kay Teacher Abeng. Happy birthday, MJ Nicole Sumido. Hello po kila Josa Lopez, Angel Xiao, Nikay Carbajosa, Nes Santiago, Girly Acevedo, Gerson Asuke, parang kilala ko mga Lita Tugbong, Meriam Manliquez, Kamameng, Carol Madriaga. Happy listening to Bing de la Cruz. Kamameng. Oo, Lilibeth Aromin, Glennis Espirito, Angel Sapphire, Ares Tutol, Faye Mariano, Christy Yap, Josh, Vinluan, and Regina Constantino. Ang Team Monarch si Teresa Oban, Stella Marie Unira, Emily Celario, Irish, Jewel, Ceza Gabion, Antonio Nakman Jr., Gonzalo and Victoria Bambe, at kay Dang. Binabati ko po ang Domanico family. Kila mama, papa, totoo po talagang may group project kami. Kaso sa Ortigas ang meeting place. Pauwi na ako ng mga 12 a.m. Sa mga tropa ko sila Brozo, Melmar, Keith, Pagtapat, Pagatpat, Faith at iba pa. Sa tropang tayo ay set na ulit ng shot yan, ha. Sa banda ni Saitama. At syempre kay Camille Tan, mag-ingat ka palagi. Alam ko marami tayong pinagdadaanan lately, pero alam ko kaya natin to. Mahal na mahal kita. Pangit mo, sabi niya. I know in God's will, magbi-meet din tayo. Let's just wait for the perfect time. Hindi sila nagkikita? Sino yan? Sabi ni Christian Domanico. Anong katangahan yan? Sino si Christian? Ayan yun ang pinaka... Sus, tingilan nyo nga yung kalokohan na yan. Hindi pa sila nagkikita. Oo, sa panaginip pa lang. Yun, ganyan na. Ay, nako. Well, anyways, buhay niya. But mga pangga, maraming salamat. Si Chapa Kure, batiin ko na nakaantabay siya. Pacure. Chapa Cure. Napaka-pacure mo. Si Chester Terogo nakikinig din. Si Chapa Cure na kung tumawa, tinalo si Regine Velasquez, ang taas ng tono, no? Ang taas na ang lakas pa. Yan. Si Chapa Cure. Alright mga pangga, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Babay na po, papaalam. Ay, joke lang mga pangga. Bago po tumulan yung lingkod, ay inayos ko lamang linawin ang balita na ang chismis po na gumagamit ako ng napkin. Endorser lang po ako. Pero matinding napkin po ito, ang Long Reach Sanitary Napkin with negative ion. Yun! Hindi lahat ng negative masama sa katawan. With Totoo negative yan. ion, di ba? Sa lahat po ng mga dalaga na may asawa pang dalaga. May asawa na alam mo na, Kuya Chico, na nagnanais na magka-baby na at nahihirapan, pwede na po kayong nagsubok nito, baka sakaling dumali yung pagbubuntis ninyo. For free sample, and if you want to buy, you can contact 0945-123-4450, 0945-123-4450. Long Reach Sanitary Napkin, ang napkin ng tita mo! Joke. Long Reach Sanitary Napkin. Oo, no. Bakit? Long Reach Sanitary Napkin, maligayang bati mo sa inyo lang. Hello sa mga taga Long Reach. Ay, nako. At binabati ko ang Top O, ha? Oo nga. Ang Top O, it's so refreshing, like there's no tomorrow. Mamaya, like when you use it, it's the most tiestest, refreshingest moment you've ever experienced in your life. Anong punto mo?
Ang punto ko ay maulan sa labas, kaya dapat ay stay refreshed. With Tap-O. Galing mo. Uy, babati naman daw si Cams Rodriguez, Irene Cervantes at Kesari De Losan na mukhang gangster ngayon dahil nakahood, dahil tinatago ang earphones nila. Sabi ni Clara, maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Yan, oo. Yung iba kasi bawal eh. So, bawal. Kanya-kanyang paraan. Alam mo, may memo dati. Na? Specific yung show ko dati sa kabila, nakalagay, bawal makinig sa akin. Talaga? Di ba? Intercircular memo ng kumpanya. Pwedeng ibang istasyon sa akin, di pwede. Kaya nga. Judger. Grabe no, kakaiba talaga sila. Hoy, si Jester Aguilar. Tsaka siya kasi Andaw, nakikinig. Alright, mga bangga, I'm giving you the music of Joy Volante. Uy! Kahit kailan. Originally benta, di ba? South Border. No? Pero ang lupit ng version nito ni Joy Volante. Ang singer pa niya ay si Brix. Yan ang unang version niyan eh. Si Brix Ferraris, yes. Yung unang version. Brix Ferraris. Hanggang naging Luc Biares, naging Duncan. Marami na, no? Yung, ano to? Yung Awit Awards ba yan? Basta, ano yan, award-winning yung kanta na yan. Kahit kailan. Ano na yan eh, feeling ko magiging timeless na rin yung kanta na yan eh. No? Oo nga, maganda yan. Joy Volante. Joy Volante, Bangga, we are number 106.7 Energy FM. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo